So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, nagsalita na po ang palasyo. Patungkol nga po dito sa posibleng paglagak ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. So, ngayon, ito yung sabi ng palasyo, mga minamahal. Yan o. Basahin natin. Palasyo, makikipagtulungan din sa Interpol pag nagbaba ang ICC ng warrant kay Senator Bato de la Rosa. Abay, dapat lang. Yung tipong walang pinipili. Pero kung sa akin, much better, no? Total, nandoon lang rin naman itong si Harry Roque. Diba? Abay, bakit hindi na lang magkaroon ng exchange gift? Pero by the way, mga minamahal, just to be fair naman, syempre, iniiwasan din natin ng fake news. Itong si Roque, meron lang naman siyang warrant of arrest sa Senado. Pero hindi naman po yun criminal charges. Hindi naman yun criminal case. To be honest, mga minamahal, kasi ayaw natin ng fake news, diba? Ang problema kasi, ang bagal ng DOJ. May nakafile na po na kasong human trafficking dito kay former spokesperson Harry Roque. Human trafficking last year pa po yun, patungkol nga po doon sa Pogo issue. So, dapat sana yung Department of Justice magkaroon na po, mga minamahal, ng preliminary stage. 'Di ba? Na kung saan bilisan, mga minamahal, ang paghahanap ng findings para magkaroon ng probable cause, 'di ba? Magkaroon na ng probable cause patungkol nga po dito sa case na nakafiled kay former spokesperson Harry Roque. And then, para hindi na siya makaporma at mabigyan na siya, mga minamahal, ng korte ng warrant of arrest. Kasi hindi na yun makakalabas ng bansa, mga minamahal, kapag hindi pa din yan sumuko. Pwedeng ipakansela yung pasaporte niyan, yung passport ni Harry Roque. Ngayon, itong si Roqueta, malaya pa ding nakakalabas-masok ng ibang bansa. Gawa nga po ng hindi pa planchado yung kaso niyang human trafficking dito nga po sa Department of Justice. Ewan ko ba ba't tumagal? Dapat sana binilisan yan eh. Bilisan ninyo yung paghahanap ng finding ng probable cause para ma-resolve na itong issue na to. Kasi si Roque, sobrang maluwag, mga minamahal, sa paglalamyerda. Diba? Nautakan nga ni Roque yung quad kung nakatakas, biruin mo. Alright. So ngayon, ito, going back na tayo dito kay Bato de la Rosa. Sabi dito, palasyo, makikipagtulungan din sa Interpol pag nagbaba ang ICC ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. So nilinaw ng palasyo, mga minamahal, na nakahanda na rin silang makipagtulungan sa International Criminal Police Organization or Interpol kung sakaling maglabas ng warrant of arrest or ng arrest warrant ang International Criminal Court or ICC laban kay re-election ni Senator Bato de la Rosa. Naku po, sa pool dito si Sara Duterte. Lalo pat mangyayari, mga minamahal, I think yung impeachment sa transition ng 19th to 20th Congress. So, kapag manalo itong si Senator Bato de la Rosa, walang kwenta din ang kanyang pagkapanalo. Dahil aarestuhin din itong si Bato de la Rosa sa kasong crimes against humanity. Di ba, mga minamahal? So, mapapawalang bisa din yung boto ni Bato. Pero I think di naman mananalo itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga lagi ko nang tawag sa kanya, sinisimulan ko na former senator. Kasi hindi naman talaga para sa akin, kung ako yung tatanungin, mga minamahal, mukhang malabo namang manalo itong si Senator Bato de la Rosa ngayong midterm election. Inom tayo. Stay hydrated, mga minamahal. Alright. Sa press briefing nitong Biyernes, Marso 14, taong 2025, nilinaw ni Presidential Communication Office or PCO, Undersecretary Attorney Claire Castro, na hindi niya maaaring pumili ang palasyo sa obligasyon nila sa Interpol. Diba? If you are committed to a crime, hindi pwede na exempted ka sa batas. Kasi may balita nung isang araw na humihingi daw ng proteksyon
itong si Senator Bato de la Rosa kay Senate President Chis Escudero. Kasi kapag lumabas na daw yung warrant of arrest, humingi siya ng tulong na kung po pwede, di ba? Huwag muna siyang ibigay sa ICC. Gawa nga po ng hinihintay niya yung resulta ng Supreme Court kasi humingi siya ng relief. Di ba? Eh, tapang mo, di ba? Sabi mo, bring it on. No? Ngayon na ikaw ay natitimbrihan kasama si Albayalde. Silang dalawa yan, mga minamahal ni Albayalde eh. Sige nga na. Ito, hanapin, ayan o, yung balita. Silang dalawa yan ni Albayalde. At saka, feeling ko hindi lang yan sila. 5 yan sila yung PNP. Nandyan si Karamat, si Oscar Mata ba yun? 5 yan sila, mga minamahal. So, dapat para sa akin, hindi palagpasin yun. 5 sila eh. 5 sila na gumawa ng krimen. I think dapat 5 din silang managot sa batas. Diba? Nagigets niyo yung punto, mga minamahal? Okay, going back dito sa ating topic. Sabi dito, pareho pa rin po. Hindi po kasi tayo pwedeng mamili. Tama nga naman. Kung ito po ay ginawa po at nakipag-coordinate, makikipagtulungan tayo sa Interpol. Dahil ang dating Pangulo po ang subject po ng warrant of arrest, hindi po tayo pwedeng mamili. Wala pong pwedeng special treatment. To be exact, mga minamahal, bawal po yung special treatment dito. Pangit yun, di ba? Pa-special treatment ka. De porket senador ka, de porket si Digong lang yung punteriya, di ba? Na ikaw isa ka din sa nag-commit ng crime, ng war crime, crimes against humanity, abay exempted ka na. Hindi kasi nga yan simpleng kaso, mga minamahal eh. Hindi yan simpleng murder or simpleng homicide. Ang kaso dyan, crimes against humanity, genocide, war crimes, malakihang pagpatay. Diba? So, hindi natin to pwedeng palagpasin. Pero sabi ko nga sa inyo, much better sana kahit papano, no? Total, may na isang pang case naman dito kay Harry Roque, which is yung qualified human trafficking. Abay, feeling ko, deserve din naman ni Roque na maging exchange dito sa bansang Pilipinas via Interpol. Pwede ba yun, Mima? Na mahuli si Roque? Oo, pwede yun, mga minamahal. Pero, as long as meron na siyang criminal charges, ganito yung mangyayari dyan. Hindi naman kasi yung pulis natin ang pwedeng pumunta doon para hulihin kasi may nasa sovereign yung ano nila, yung country nila. So, hindi tayo pwedeng manghimasok. So, ang mangyayari dyan, cooperation and coordination with Interpol if meron na talagang warrant of arrest, which is criminal charges na nakafile dito kay Harry Roque. Kasi as of the moment, warrant of arrest lamang po ng Senado ang meron si Roque at hindi pa naman po yun criminal charges. Pero kung nilakad, mga minamahal ng Department of Justice at nakitaan sa, nakitaan ng probable cause itong si Harry Roque, di ba sana binibilisan nila eh. Kaso ang nangyari mukhang walang mabilis eh. Di ba? Sana binibilisan para ma-resolve na tong issue ni Roqueta. Pero ayaw ko ba ba't na pabagal-bagal lang yung DOJ, ano kaya yung meron dyan? Diba? So, para pag nabigyan na ng solution, mga minamahal, at siya ay nag-positive, may warrant of arrest, aba yung korte na po, mga minamahal. Diba? Hahainan ng warrant of arrest itong si Harry Roque. Kapag hindi sumuko, kapag hindi nahuli, ika-cancel na yan yung kanyang pasaporte. Nagigets ba ninyo, mga minamahal? Alright. Sabi pa dito, paglilinaw pa niya, so kung maaari po ito sa ibang suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest na ito ay na-enforce through the Interpol, gagawin pa rin natin kung ano po yung dapat na gawin ng gobyerno. Matatandaan noong Marso 11 nang tuluyang maaresto si dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ng bisa ng warrant of arrest na ibinaba ng ICC kasamang Interpol. Samantala, kamakailan lang, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang pag-aresto umano kay dating Pangulong Duterte ay alinsunod po sa pagtalima ng bansa sa obligasyon nito sa Interpol. Interpol asked for help and we oblige because we have commitment to Interpol which we have fulfilled. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad, ani ni President Bongbong Marcos. Pero sa akin, mga minamahal, itong kaso niya, ni Bato de la Rosa, supposedly dapat matagal na din to. 'Di ba? Kasi si Duterte ang nag-utos, si Bato ang nag-implement. Alam niyan ninyo, mga minamahal, 'di ba?
At saka ano yung sabi ni Bato de la Rosa? Betrayal daw yung ginawa ni PBBM. Betrayal to the max daw. Di ba yan yung sabi ni, ni Bato de la Rosa? Betrayal to the max daw po ang ginawa ng presidente kasi parang inilagay daw itong si Bato de la Rosa doon sa sa kaso. Eh para naman sa akin mga minamahal, hindi po betrayal yun. Hinahanap ko nga yung article eh. Bato de la Rosa, betrayal to the max. Bato de la Rosa, betrayal to the max. To the max. Diba? Ito yung sabi nga ni Bato mga minamahal, De la Rosa hits Marcos. Betrayal to the max after Duterte arrest. Yan, betrayal to the max. Do you think mga minamahal ito si betrayal? Kasi ang sabi ni ni Bato de la Rosa, meron daw pangako itong si PBBM na hindi daw siya makikipag-cooperate dito sa ICC. Ito pa nga yung sabi he told me before, don't worry, I will never cooperate with the ICC because after you, who's next? It might be us. That's what he told me. De la Rosa told reporters in a phone patch interview with Senate reporters on Wednesday. Pero para sa akin, mga minamahal, ang nakikita ko ngayon, kasinungalingan to. Kasi kung sinabi niya ni PBBM, 'di ba? Para sabihin niya na betrayal to the max ang ginawa ng presidente, dapat meron siyang receipt. Ano yung receipt na hinihingi natin? Meron ka bang pinirmahan? Meron bang pinirmahan si PBBM? Hindi pwedeng sabi-sabi lang kasi pwedeng gumagawa lang ng kwento itong si Senator Bato de la Rosa. 'Di ba? Pwede niyang gawan-gawa ng kwento na hindi ako papayag diyan na maaresto kayo kasi sinusunod kami din, 'di ba? So pwedeng gawa-gawa lang 'yun. So, kailangan ng receipt. Kung sinabi ni Bato de la Rosa na betrayal to the max, 'di ba? Unang tanong, magkaibigan nga ba talaga kayo ni PBBM? Kasi kung magkaibigan kayo, you will say and you will feel na you betrayed, 'di ba? Na ikaw ay niloko ni PBBM. Pero if you are not close or friends, hindi betrayal 'yun. Ginagawa ng presidente lamang ang tamang gawin. 'Di ba? Ang tamang gawain accordance to the law and accordance to the due process. So, na-jud something ba itong si Bato, no? So, feeling close, yarn. 'Di ba, mga minamahal? Alright. Anyway, yun po. Betrayal to the max. Hindi kasi pwede yung kalmot lang tayo ng kalmot. Tapos pag sila kumalmot, di tayo magpapakalmot sa Interpol. Paano tayo tutulungan sa mga next case, di ba? Mahirap nang mabad shot. So, gawin natin ang nakarapat according to the law. According to the rule of law. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.